Mahiwaga nga matipapakalo! Curious question. Games ang usapan, di ba? Saan po ba galing yung Philippine Games na tumbang preso? May alamat po ba? Tama. Nagtanong kayo. Swerte nyo, nandito ako. Ganon? Mm. Ibig sabihin kung wala ka, wala namang... Wala. Wala Mali talaga. ka dyan, partner. Ngayong umaga, alamin natin ang totoong kwento sa likod ng laro. Marunong ka ba nito? Oo. Sige. Ako naglalaro ako nito. Tumbang preso. Ito yung lata. Papatungan ng tsinelas. Bibirain mo. Oo, titirahin niya. Saan ba nagsimula ito? Sabay-sabay nating alamin sa totoong kwento ng buhay at pag-ibig at pag-asa. I love stories. So, ito ba ay original? So, eto na, makinig po kayo. Noong unang panahon, Papa Jeff, bago pa man dumating ang mga cellphone, computer, Yun. at video games, Ano nga ba ang libangan noong unang panahon? especially wala pang ng mga ML. especially ng mga batang Pilipino. Swerte natin ngayon dahil nag-improve na ang ating teknolohiya. Sobrang ganda na. Digital. Ang daming nalalaro. Pero noong unang panahon, ang mga batang Pilipino ay gumagawa ng sariling paraan upang maghanap ng libangan, makapaglaro at magsaya. So isa sa mga larong nabuo sa panahong iyon ay ang tumbang preso, Papa Jepoy. Isang simpleng laro, isang simpleng nilalaro sa kalsada o bakuran gamit lamang ang lata at tsinelas. May- Once upon a time sa So, tinatayang lumaganap ang tumbang preso noong unang bahagi ng 1900s, Papa Jepoy. Tama yung sinabi niya. San Rafael? Oo, lalo na sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. At sa panahong ito, kakaunti lamang ang laruan ng mga bata at karamihan ay hindi kayang bumili ng mga mamahaling laruan. At dahil dito, ginamit ng mga bata ang mga bagay na madaling makita sa paligid tulad ng lata ng gatas or sardinas at lumang tsinelas, Papa Jepoy. Ginagamit ko niyan dati yung yung makapal, Rambo. Rambo. Para pag tumama talagang Tumba. Ang layo ng tapon. Kasi pag maliit yung tsinelas mo, magaan, wala, hindi masyado malayo yung mapupuntahan. So tinawag itong tumbang preso. Tumbang preso dahil sa paraan ng paglalaro nito. Ang lata ay tinatawag na preso dahil may isang manlalarong nagbabantay dito. Na para bang bantay sa kulungan. Okay. Kapag tinamaan ng tsinelas at natumba ang lata, ito ay tinatawag na tumbang. Kailangang mabilis at alerto ang bantay upang maibalik ang lata habang iniiwasan ng mga tsinelas ng ibang manlalaro. So, noong unang panahon, karaniwang nilalaro ang tumbang preso pagkatapos ng klase tuwing hapon. Bukod sa pagiging libangan, ito ay nagsilbing ehersisyo at paraan upang mahubog ang liksi, bilis na pag-iisip, diskarte at pakikipagkaibigan ng mga bata. Natutunan din nila ang pagsunod sa patakaran, pagiging patas at pakikisama sa kapwa. May rule din kasi yan . Oo. Hanggang sa kasalukuyan, ang tumbang preso ay nananatiling mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Minsan nilalaro, yung anak ko nilalaro pa rin nila . Kung nakatumba yung lata at tsinelas, hindi ka pwedeng manaya. Di ba ganun yun? Kailangan Itayo mo muna. Itayo mo, tapos ipatong mo yung tsinelas, pwede ka nang manaya. Oo. At yung yung mga, 'di ba, pagtira mo. Nakuha mo yung mga tsinelas nandoon. Oo, nakuha mo. Hangga't hindi natutumba 'yon, hindi niyo rin pwedeng anuhin 'yun, Papa Jepoy. Di ba nabato mo yung tsinelas mo? Oo.
Pag nabato mo yon, hindi mo na pwede makuha yon. Oo. Hintahin mong may Matumba. yung lata, Tsaka kayo, magtakbuhan para kuhanin yung mga tsinelas ninyo. ayun. Yun ang rule dun eh. So kunwari, tayong dalawa, nabato ko na yan. Wala na akong panira. Aasa ako doon sa kakampi ko na maitumba yung lata para tatakbuhin ko yung tsinelas ko. Ngayon, kung maitayo niya kaagad, habang tinatakbo ko yung tsinelas ko, pwede niya akong tayain. Mhm. Ako na yung magiging Ikaw na naman ang bantay doon. bantay sa preso. Mm. Yun, kailangan itumba yung preso. Kaya tinatawag na tumbang preso. At Sabi ang ni- larong ito, Papa Jeff, Oh. ay lokal natin. Tayo yung nag-imbento nito. Yun. Oo. So, hindi ka makakakita sa Amerika ng may naglalarong tumbang preso. Kung meron man, mga Pilipino yun. Mm. Mm. Pilipino yun. Mm. Sure ball. Sure ball yun. Dahil bira naman magchinela sa Amerika eh. Bira ba nung sa bagay kasi Mag-ginaw malamig, dun. malamig yung panahon. ginaw No? dun. Mm. Paano pag naubos yung tsinelas tapos hindi na itumba yung lata? Ano yan? Paano daw kapag naubos yung tsinelas? Wala nang pambato doon sa lata. Tapos hindi naman natumba yung lata. Mm. Nangyari ba yun? Paano nga ba yun? Huwag na kayo maglaro. Sabi ni Jenny, kaya tumbang presyo tawag doon kasi magkaakosa sila. Maganda kwento, naalala ko yung tutumbang presyo kami. Binabato namin hindi yung lata, hindi yung kalaro naming taya. Paano yun? Paano daw yun pag hindi natamaan yung lata? Oo nga, no? Oo. Paano nga ba yun? Pag naubos na yung tsinelas. Oo, yung mga manlalaro. Hindi Kailangan nila ata kuhanin niya lang yung tsinelas eh. Pwede naman yata kuhanin, no? Oo, matataya ka nga lang. Oo. Kailangan mabilis. Oo. Okay. May Ganun pala. matataya at may matataya. Mm. Kailangan kuhanin niyo yung tsinelas eh. Si Papa Carlo, marunong magtumbang preso yan. Oo naman. Ting. Paano tumira ng tumbang preso? Ha? Pwede kang tumakbo, dala tsinelas mo pabalik. Oo, yun nga. As long as di ka mahuli, para ikaw naman ang magtumba. Yun nga. Kumuha ka ng tsinelas. Kasi hindi niya alam kung uunahin ba niya yung lata or yung pananaya. Pag inuna niya yung pananaya, tumba yung lata niya. Kahit may mataya siya, tama, ganun. Kahit may mataya siya, useless, hindi pa rin good yun. Kasi tumba yung lata niya eh. Mm. Marunong ka ba tumira? Patingin nga paano ka tumira ng tumbang preso. Tumbang preso. Ganun. Tingin? Papakita ni Papa Carlo. Paano? Ganun. Tapos? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Patingin? Ha? Ano tumbang preso? Tapos, ayan, ano yung hawak mo? Hmm? Tapos, para ka nag-serve ah. Sino yung idol mo dyan sa tumbang preso? Ano to? Legend. Sino? Si, Eliza Valdez. Eliza Valdez. Parang volleyball ah, kaya pala parang nagsuserve ah. Wala po bang warrant si Papa Carlo? Aray ko! Pag hindi natumba, kailangan magpursige daw. Sabi, kailangan magpursige. Diskarte lang sa laro yan. Sabi, Papa Jeffoy, pag hindi, kailangan magpursige sila maitumba.
lata gamit po yung pagsipa. Ay oo, pwede palang sipain na atakihin mo. Kaso nga lang matataya ka. Pwedeng sipain. Yan po ang alamat ng tumbang preso. Kung iaalin tulad natin sa buhay, ang tumbang preso may tsansa ka makatakas. Sa totoong buhay, minsan lata na lang ang bantay, pero ang hirap pa rin makawala. Barangay LS 97.1 97.1 Forever Number 1